na anime tayo ngayon. Like and subscribe ka na rin para lagi kang may topic kay crush, hihihi. Naligaw na nga itong si Mash sa lang dormitory at sakuta pa talaga ng Magia Lupus na padpad ang bida natin bagamat lubos pinaalalahanan na ito ni Lance lahat-lahat. So ikaw yung first year na may gold coin ika ng leader ng Magia Lupus kay Mash na nakadali na naman ang isang pinto sabay tanong na rin dito at bakit raw ba gusto nitong maging Divine Visionary? Sinagot naman ito ng bida natin at parang araw sa kapayapaan na kanyang hangarin, para sa kanyang pamilya na matagal na niyang mithiin, agad naman itong pinabulaanan ng kalaban at mas guided nga raw ang ating bidang palaban. Ang Divine Visionaries nga raw ay ang tagahubog ng mundong ito at literal na sisidlan ng Diyos sa mundong ibabaw ika ng kalabang bag ito, at wala nga raw si Mash ng kalidad para pangatawanan ito. Binalik naman ni Mash ang tanong dito na sinagot naman agad nito at ibabalik nga raw niya sa nararapat nitong anyo. At kaya lang naman raw umusbong ang sangkatauhan ay dahil sa pandarambong, pang-aalipusta, paggamit at pangingikil sa mga mas mahihina sa atin, at sa kasalukuyang estado nito ngayon kung saan may mga pa-equality ng paganap, compassion kuno at kung ano-ano pang pautot ng mga tapat, pikit mata pa lahat-lahat at sa katotohanan ay iniiwas ng pilit pasalungat, at katulad ng kagubatan, tayo ay likas na mga halimaw, na kung saan mga mahihina ay nasa laylayan samantalang mga malalakas ay sumasagana at yumayaman, na siyang natural esang batas ng kalikasan. So gusto mo rin ng payapang buhay, banat ng ating bida sa dami ng dad-ang sinabi ng kalabang pab-ibig. Sabay mga kalaban ay natamimi, kung seryoso ba si Mash o sadya lang talagang kinyu lang sa mimi, dito sinabi na nga lang ni Lord Abel na hahayaan niyang makaalis itong si Mash basta ba't iwan ito ang gold coin nito sabay agad namang no ng bidang pabibo. Hanggang sa dito umatake na nga ito gamit ang kanyang puppet na palito. Na agad din namang naiwasan ni Mash sabay smash sa puppet sabay Silva ay nerlis sa spell ng ating bidang napakalupit. Isang puppet na naman nga ang lumutang na kinagulat nitong si Mash sabay hablot ng kanyang gold coin na nakatago at inabot, kay Lord Abel ay ipinasa at gold coin ay nahablot. Sabay blag at bida natin ay sa poste binalibag. Nang makatayo nga ito ay iminungkahi nitong si Mash na dadalhin niya nga raw si Silva sa nurse office sabay pinagtaka naman ni Lord Abel at kung di raw ba nito lalaban ang gold coin niya. Unahin niya nga lang raw itong si Silva ika naman ang ating bida, dagdag pa nga nito't kahit gaano pa nga raw kalakas itong kalaban, ay di siya dito matatalo magkataon man, na lubos na kinagulat ng mga walang pambayad kuryenteng kalaban, ngunit mas kinagulat ng mga ito lalo na nitong si Lord Abel nang mapagtantong ang hawak niya all this time ay ang butones ng kanyang puppet. Di nga rin makapaniwala sa mga pangyayari itong si ating Pink at may pa-flashback pa sa mga pangyayari, na kung saan sinumpit nga raw nitong si Mash ang butones sa gold coin ng ito ay nasa ere sabay pang malakasang higop malasabaw sa gold coin na muntik ng manakaw. Tulala na nga lang ang mga itong napawaw sa bida nating lakas ay malahalimaw. Nagising na nga itong si Silva na gulat at di makapaniwalang tao na siya, wala nga raw siyang matandaan matapos siyang maging puppet hanggang sa dito bumungad na nga sa kanya ang todo workout na si Mash. Napagtanto na nga nitong ito ang nagdala sa kanya rito na pinagtaka nito at kalaban nga raw siya nito. Wapakals naman dito si Mash sabay pa-quote pa nga na when one of us is in trouble we're all in trouble at nagkandaga kagat-kagat pa dila at nabulol, hahaha, sabay umalis na nag-iwan sa nagtataka pa ring kalabang si Silva. Samantala, balik dorm naman nila Mash kung saan nagkakainitan itong dalawang bugok dagdag pa itong pulang buhok at new look ng araw with matching bangs na sa buhok dahil itong araw mga type ni Lemon na gusto nitong matusok este mahimok, na lubos namang kinakainis nitong si Finn at sa kwarto pa talaga nila napili ng dalawang manggulo at iminungkahing sa labas na lang ang mga ito, hanggang sa pumasok na nga rin sa eksena ang isa pang ito, at sumang-ayong sa labas na nga lang raw ang mga ito. At baka nga raw makasira pa ang mga ito ng gamit sa loob ng kwarto. Ambat say mo uy Mashman ay, sayo pa talaga nang galing, hahaha, abat papahuli ba naman si Lemon na bigla na nga lang rin sumulpot at may hatid nga raw siyang balita. Sabay helenghing ni ate mo at apat nga raw silang lalaki laban sa kanya ika ng dalagang iba rin ang tama na paaga ang toma, at ayun na nga, dinala na nga sila nito sa tinatawag nitong magic scale na nagpapakita nga raw ng karampatang gold coins ng bawat dormitoryo, kung saan may 15 gintong medalya ng araw itong mga tagalang dorm samantalang isa pa lamang nakukuha nila at ng Orca dorm, puros research nga lang raw itong mga taga-Orca kaya ang tanging paraan na nga lang raw para mapigilan ang mga tagalang dormitory ay silang mga taga-Adler, na siyang kinabuhay naman ng mga palabang kaluluwa ng mga may tamang pat-awa. Linas Quadra ng Quago na nga ang bidang pabibo na parusa nga raw sa kanya ng headmaster dahil sa mga nakaraang pagiging pasaway nga raw nitong si Mash. Na sinundan naman agad nitong si Lance at tutulungan nga raw siya.
Aces na mismo lang ako ika naman ni Mash sa binatang nag-blush sabay paliwanag naman nitong ang bidang araw natin ang target ng mga tagalang kaya normal lamang na ito ay kanyang samahan ng masupil niya raw ang mga kalaban, at siyang tunay nga ay di nagkamali itong si Lance at dalawang miyembro ng Magia Lupus nga ay sumambulat sa kanila. Inuna na nga ng mga ito si Mash na nilagay sa isang tubig malakomonoy ang Abnoy. At nandito nga raw sila para sa gold coin nitong bida natin na kanilang mithiin sabay nagpakilala na rin. Si Boy Banlag aka 6th Fang Olor Andro at itong si Anzer Shinri nga raw na 7th Fang ng Magia Lupus, at gaya ng laban nila kay Silva ay nilabas na rin ito taya nilang gold coin sa kanilang magiging labanan. Samantalang gumlaglag na nga si Mash sa tubig at di nga raw siya marunong lumangoy. Na agad din namang sinundan ng kalabang Eneng na nag-transform sa Payteng, naiwan na nga itong sila Lance na rekta inatake rin agad ng kalaban, basic nga lang raw itong kalaban niya na nagpapalipad lang naman ng DVD. Isang gravity spell niya nga lang raw dito ay pisak ang kalabang ito hanggang sa nang gagamitan niya na ito ng spell ay biglang napansin niya namang may mga gago kwagong nagpapabibi at katabi nito. Sabay nakita na naman ang kapatid niya at magagalit nga raw ito pag madamay niya ang mga kwagong ito. Imbis na umiwas ay tinatanggap na lang nitong si Lance ang mga atake ng kalaban. Mas alba lamang ang mga kwagong pa-cute lang ang alam. Pang-aasar pa nga ng kalaban na galing pa naman nga raw itong si Lance sa prestihiyosong pamilya ng Crown na kilala sa gravity magic ngunit supot naman pala. Dami pang ang dada ni Boy Dada hanggang sa magcast na nga itong si Lance ng pangmalakasang spell na nagpayanig. Nagpayanig ng shovel ayon na punta sa sahig. Tama na nga raw ang kalokohang ito sabay umatake na naman ang kalaban hanggang sa mapansin nito na nag-ipon-ipon na ang mga ibon sa may sako-dako roon. At dito napagtanto na ang spell kanina ni Lance ay naglalayong batasin talaga ang sako ng bigas ng mga ibon ay doon kumarip as, at ayun na nga, na pangmalakas ang Grav Aioli na si Kuya Mo at ni Romansa na lang ang sahig ng wala nang nagawang kalabang daig. Samantala, mukhang naka-adjust naman na agad ang ating bida na maging ang Payteng ay matutuluyan ng Maeneng, nang makitang mala submarine na sa bilis ang bida natin na kinagulat ng kalabang di makapaniwala't sukat isipin, na kanina ay inakala niyang di marunong lumangoy kaya sanay kanyang lulunurin, nagpasalamat pa nga itong si Mash at di niya raw akalaing makakalangoy siya at tila enjoy pa nga ang experience. May pa-transform na naman ngang ganap itong si Payteng at wala na nga raw magagawa itong si Mash sa ganitong estado niya hanggang sa gulat pati mata ay nagkamulat-mulat sa tubig ay lumuha pa lahat-lahat ay nabugbog pa rin ito sa mismong dumi nito. At ano pa nga ba? Natalo na nila ito, nakuha pa nila gold coin muna rito. Dagdag pa nitong si Mash na basic nga lang raw ang mga ito, haha, ngunit di pa nga natapos dito at may isang Magia Lupus na naman ang lumutang at sa gulat nila ay may taglay itong pambihirang bilis. Di rin makagamit ng spell itong si Lance at maging si Mash ay nagulat sa bilis ng kalabang sa kanila ay sumambulat. Di nga raw siya nandito para makipaglaban bagkus ay kukunin lamang ang mga napatumbang kasamahan at mariing sila ay magdahan-dahan. Huwag nga raw sila mag-alala at magkikita-kita pa naman sila sa takdang panahon. Kalaunan ay pinakita naman ang pag-crack ng maskara ng misteryosong kalaban at hinangaan ang bilis ng ating bidang palaban, at ito ay kauri niyang araw, na first time niyang makilanlan, at kung first time niyo rin po sana sa ating channel ay huwag kalimutang mag-like at subscribe. Yan na lang naman uy, grabe siya, hahaha, salamat. Pinakita na naman nga ang misteryosong nakamaskarang miyembro ng Magia Lupus kung saan namamakla na mimiktima des oras ng gabi sa dorm nang hihingi ng 150, may mga galang puppet na nga ring mga paganap habang ang bida natin heto patchil-chill lang at nagbe-bake ng cream puff. Binigay na nga rin nitong si Lance ang dorm robe ni Mash kung saan nakatatak ang marka ng Adler na simbolo ng kanilang dorm, dito sumulpot na nga rin itong si Lemon at may nangyari nga raw kay Tom. Bagamat walang paki itong bida natin at ang cream puff niya ay nakahain at obvious na mas uunahin ay napasama na rin at dito na nga pinagtaka ang pagbabago sa dating hype na si Tom. Ayon naman dito kay Tom ay wala nga raw siyang maalala at nagising na lamang na nakaretain na sa klinik, di nga rin daw siya nagkakabangungot ngunit ng gabing yun nga raw nang bigla na lang siya mag-collapse ay tila ba nakakulong siya sa isang madilim na kahon at bagamat may malay ay di raw siya makapagsalita. Shocks nakakatakot naman yan Tom masyado namang bigla. Kailangan ko ng cream puff na gutom ako bigla, buwisit talaga tong si Mash insensitive malala. Hahaha, okay naman nga raw itong si Tom ngunit ang pinakamalaking pagbabago nga raw na napansin nila ay ang di raw sila makagamit ng kanilang magic, dagdag pa nga na di lang pala nag-iisang biktima itong si Tom, at nangyari nga raw itong lahat saktong pakaalis ng headmaster na ipinatawag sa Bureau of Magic na lubos nilang pinangamba. Ibang damba naman ang ganap ni Ate Lemon mo nang bigyan nito si Mash ng Lucky Charm kuno may pangalan pa nga at si Creamy kuno.
Pinagtaka naman ni Mash kung bakit raw ba may ribbon ito sabay sapak ng shy na dalaga kay Mash na nalilito sa mga kapabibihan nito. Mag-iingat nga raw itong si Mash palagi at Lucky Charm ay dalhin palagi, kung nilalamig ay pwede nga rin daw niya itong yakapin, ika ng dalagang sa bakuna ay bitin, wala man lang kahinhinhinhin, ha ha ha.